Mga kaibigan, magandang araw po sa inyo at may tampok po akong video na nalalapit na muling magbakbakan o magbabangayan itong si Jared Almasora at si Rashid Indasan ng Islam. Ito ay pangalawang debate na nila, pero nakapagtataka bakit the same ang topic. Di ko alam kung babawi itong si Rashid Indasan kasi siya yung naghamon kay Jared, no? Siya ba? O si Jared naghamon? Depende kung sino nauna sa kanila. Pero nakapagtataka lang kasi bakit the same topic lang. Pero ganun pa man, sa mga nanonood ngayon sa ating Gramas, punto por punto, abangan po ninyo ang darating na debate ni Jared Almasora doon sa ito ay mangyayari ngayong February 14, araw ng Sabado, alauna ng tanghali, doon sa Project 7, teka ha, tinan ko muna ito ha, sa Project 7 Masjid Al-Burhan sa Quezon City. Doon magaganap ang naturang debate. Kaya sa mga interesadong makapanood, abangan po ninyo yan. Jared Almasora versus Rashid Indasan, pangalawang pagkakataon pero the same topic pa rin. Tiyak, meron ng development sa mga argumento kasi napag-aralan na. Hindi ko alam ba't kanilang sana kung magkaroon ng second round, ibang topic naman. Pero ito ay the same topic. So, yan ang ating aabangan. Kaya sa mga gusto makapanood, tune in lang po kayo rito sa Punto por Punto. At bago muna yan, mangyari yung kanilang talakayan, atin munang i-review yung unang banggaan nila ni Rashid Indasan. Narito. Okay, so patuloy po tayo sa ating programa. Okay, so Mr. Jared, you have 15 minutes para sa iyong stand. Okay, Mr. Jared? Ayan, magandang hapon sa inyo mga kapatid. At tuloy tayo dun sa ating pinag-uusapan, gaya ng mga sinabi ni Ka Rashid. Binasa niya rin yung mga ilang talata, kaya hindi daw Diyos si Kristo, kasi daw dumaing sa Diyos. Kasi daw, nanalangin sa Diyos. Hindi naman dahilan yun para hindi mo paniwalaan na si Kristo at Diyos bakit? Alam nga namang hindi siya manalangin dun sa Diyos, mas dakila nga Ama kaysa sa Kanya. 14:28 ng 1. Narinig yung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako't paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo mga gagalak dahil ako'y pasasama. Bakit? Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Tutol ba tayo doon? Tutol ka ba doon? Basta dakila naman talaga siya basta dakila naman talaga sa Kanya yung Ama. Kaya, normal lang manalangin sa Diyon. Bakit? Nakitulad kasi sa tao. Basahin ulit natin ng Filipos 2:5 hanggang 8. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na bagamat siya'y nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan. Alin yun? Yung pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Ibig sabihin na nakitulad sa tao, kung paano nanalangin ng tao, kung paano dadaing ang tao sa Diyos, ganun rin dadaing si Kristo sa Diyos. Bakit? Dahil nakitulad siya sa tao. Problema ba yun? Wala namang problema dun maganda nga yun, dalawa Diyos Ang masama, dumami, demonyo. Bakit? Ikalawang Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito sa mga huling araw ay darating ang panahon mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayamang, mapagmalaki, mapagtungayaw. Ganyan ang mangyayari sa atin, magkakagulutan, pag puro demonyo Tapos mas okay ni maraming Diyos. Ngayon, kanina nilatag niya, iisa. Hindi ko natanong sa kanya, pag sinabi bang isa, absolute one ba yun? Aba, pag sinabing isa, hindi pwedeng absolute one yun. Pag sinabing isa, pwedeng madami yun. 17:11 ng 1. At wala na ako sa sanlibutan at mga ito'y nasa sanlibutan pa. At ako'y paririyan sa'yo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila plural. Ipapaalala ko lang po na ito dito, sa pagkakataong ito, si Jared dito ay member pa ng Ang Dating Daan. Ginagamit niya yung idea ni Eli Soriano.
Kaya huwag kayong magtaka ha kung bakit ang kanyang reasonings dito ay katulad na katulad kay Ellis Soriano. Ibig sabihin, yung mga tinutukoy dito, yung mga first century Christian, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga binigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Gaya naman natin. Aba, yung mga unang Kristiyano pala, pinag-isa. Kay Karashi, pag sinabing isa, obsolete one. Hindi. Biblia usapan natin, sa gawin mo literal. Pag sinabing isa, pwedeng dalawa. Gusto mo, gawin ko pang isang buong barangay, Karashi. Amunin mo akong showdown. At patutunayan ko na pwedeng isang barangay yung Diyos, ayon sa Biblia. O ngayon, at saka, huwag tayo tumawa mga kapatid. Dos-dos ng Ecclesiastes. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulo. Ayoko naman ganyan. Huwag tayo tumawa. Kasi stand natin ito eh. Ngayon, anong patunay na si Kristo'y Diyos ayon sa Biblia? Unang-una, tanungin natin ang mga apostol, hindi si Karasin. Kasi, kalaban daw ako ni Pablo. Kalaban daw ako ng Biblia. Paano sasabihin kalaban ako ng Biblia? Ginagamit ko nga yung Biblia. Napaka-impertinente naman. Kung sasabihin mo kalaban ako ng Biblia, ginagamit ko nga. Ikaw ang kalaban ng Biblia, pero ginagamit mo yung Biblia. Impertinente. Insensado. Kung baga nga sa wikang Tagalog, insensado alsado. Pero, kung pagbabatayan natin ng Biblia, maraming patunay si Kristo yung Diyos eh. Ngayon, ginamit niya si Apostol Pablo. Di gamitin rin natin si Apostol Pablo. 2:9 ng Kolosas, sapagkat sa kanya'y nananahan ng buong likas na kalagayan ng pagka-Diyos, nang siya'y maging tao. Yun naman pala nung maging tao si Kristo, nasa loob ng katawang tao niyang ipinanganak ni Maria yung likas na kalagayan ng pagka-Diyos. Kaya nakita, kaya nalapitan. Tanong, si Kristo, nung hindi ba siya nagkakatawang tao, nasa liwanag ba siya na hindi malalapitan? Nasa kanan nga siya ng Ama. Paano mo sasabihin? Napaka-impertinente naman yan. Out of context Napaka-out of context, impertinente. Insensado. Bakit? Nung nasa kanan siya ng Diyos, kung tao siya, baka kalapit ba siya sa Diyos? Bakit? Sa 6:6 ng unang Timoteo, basahin rin natin yung binasa niya. Na siya lamang ang walang kamatayan, nanananahan sa liwanag na di malapitan, at di nakita o makikita na ng sino man tao. Tanong, si Kristo, nakita niya ba ang Ama? Nakita nga 1:18 ng 1. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sino nakakita? Ang bugtong na Diyos. Hindi makikita ng sino man tao, ba't nakita ni Kristo? Bakit? Diyos rin kasi si Kristo Ayon ba sa akin? Hindi naman ayon sa akin Hindi rin kayon kay Karasit. Ayon sa mga apostol at sa Diyos. Kung tinutulan natin to, kontra pala tayo sa mga apostol. Kontra pala tayo dun sa mismong Diyos. Diyos nang nagsasabi. Napakalinaw nito Di ba? Malinaw pag malabo na lang sa'yo to, ewan ko na lang. Kawawa ka. 4:4 ng 2 Korinto. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Ngayon, ang daming ginamit ni Karasid Ngayon, ang Diyos ko daw madami. Nung unang stand ko, wala naman ako sinabing madaming Diyos. Ang sinabi ko, si Kristo yung Diyos, si Kristo Ama, problema ba yon? Kung sa bilang ng tao, mabibilang mo 2. Gusto mo gawin ko pang isang barangay, yun nga ang hamon ko kay Karasid Ngayon, kung mabasa ko ba na pwedeng isang barangay, tatanggapin mo Karasid, kaso hindi cross-examination Mamaya na pag tinanong sa akin. Pero, wala tayong tutol doon. No, wala tayong tutol. Gusto gawin natin isang bansa kung ayon sa Biblia pag-uusapan pero walang tutol doon. Kasi yung pagiging isang barangay, pwedeng maging absolute one yon. Kaya nung pinag-isa ng Diyos yung mga unang Kristiyano, hindi absolute one yon. Pwedeng madami yon, gaya ng mga talatang binabasa niya. Ngayon, napakadami no? Napakadami niyang mga binasa talata out of context naman, wrong interpretation naman ni Karasid dito. Tapos, binasa niya rin kanina, ito, pwede bang kunin ito? Ayan. Itong binasa ni Karasid. Ayan. Ito ang binasa niya mga kapatid. Kitang-kita natin, the orthodox corruption of Scripture. Hindi naman ako orthodox, ba't sa akin gagamitin ito? Kaanib ako sa Iglesia ng Diyos, hindi orthodox. Ira naman, tinan mo ito. Sunod. Sunod. Tinanong ko siya, sinong mas matanda? Umamin naman siya, mas matanda itong salin ko Kaya kung patandaan ng batayan, kung pagiging totoo, basta ito na tundalan natin, na nagpapatunay
na si Kristo'y Diyos o si Kristo'y tinatawag na monogenes theos. Ngayon, ano daw karapatan ko at ano daw tutol ko dun sa mga, ano bang tawag doon? Ano bang tutol ko dun sa mga Bible scholar? Tutol talaga ako dun. Tutol talaga ako dun sa mga Bible scholars. Ano? Dahil unang-una, di naman mga apostol yun, ba't may i-interpret yung Biblia? Ba't mo naman lalagyan mo ng sariling pakahulugan yun na in-interpret na ng mga apostol yun, 1:3 ng unang 1. Yaong aming nakita at narinig, ay siya naming ibinabalita sa inyo. Pinalita na ng mga apostol. Kanino na nakita at narinig? Kay Kristo. Ulitin ko ha, na ang reasoning ni Jared dito is sa ang dating daan pa siya. Kaya huwag kayong magtaka kung ba't ng mga binabanggit siya kaya sinasabi niya na tutol siya sa mga Bible scholar kasi sa ang dating daan talagang hindi yan tumatanggap ng mga Bible scholar. Paano? 6:16 ng 1. At meron akong tupa hindi sa kulungan nito. At diringgin nila ang aking tinig. At yung narinig ng mga apostol na tinig, yun yung tinig ni Kristo. Ano isa doon? 2:13 ng Tito. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Tagapagligtas na si Jesucristo. Ngayon, tututulan ito ni Karasid. Tututulan niya ito. Ang tinutukoy ka dyan, ang Kristo si Ama. Wala ka mababasa dyan. Yung salitang at, it denotes dun sa isang entity. Halimbawa, si kapatid na JB ay gwapo at. Pag nilagyan ba ng at, hindi na siya yan. May kasama pa siya. Kaya kung sinabing at, it denotes na meron siyang dalawang kalagayan. At yung si Kristo na sinasabi ng Apostol Pedro na na itong tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tutol ba tayo doon? Tutol ka ba doon? Hindi, bro. Hindi ka naman pala tutol. Kala ko tutol ka eh. O yan, hanggang dito na ulit, moderator. Sakit ng pako eh. Meron ka pa 6 minutes. Baka gusto i-consume. Okay na? Okay, Karas. So, bali sa puntong ito, cross-examine po, Karashid. 10 minutes po. Okay. Sige po. Ilang kung gusto ko sinasama? Ilan Diyos? Kung ayon sa Biblia, isa. Ikaw po, ikaw. Ayon sa akin, isa. Ang ginasama mo isa. Isa. Sino po? Si Kristo at ang Ama. Ito, saglit lang. Huwag muna kayo tumawa, mga kapatid. Di pa ako tapos eh. Pag sinabi kasi isa, hindi kasi absolute one yun eh. Pag sinabi isa, pwedeng dalawa yun, gaya ng mga unang Kristiyano. 17:11 ng Juan. Sandali po. Linawin ko po. Ilan po talaga ang sinasamba niyo? Sinasamba ko, isa nga lang, Karoshi. Okay? Isa lang po. Isa. Sino po? Si Kristo at ang Ama. Okay po. Sabi mo kanina, makinig kay Kristo. Tama. Sa bibig po ba ni Kristo, sa bibig niya, lalo na sa synoptic gospel, puruan mo kami, papaturo kami. Meron po ba siyang malinaw na sinabi na sambahin po ninyo Ama, sambahin ninyo? Eto, basahin natin. Babasa ko. Sasagot ako ha. Kasi nung naparito si Kristo, sasagot ako mga kapatid, huwag muna tayong tumawa. Mr. Moderator, ang tanong ko po categorical. Kategorikal. Sinabi po ba ni Jesus Christ, sambahin ninyo ako? Ang nagsabi, Ama, mas higher authority. Hindi po. Ano po? Ang nagsabi, Ama, higher authority. 3:15 ng unang Pedro. Hindi sa Pedro tanong ko eh. Wala naman sinabi tanong ko po, particular, kapatid. Sabi mo kasi, ito ang aking anak, siya ang inyong pakinggan. O di pakinggan natin. Tama. Nung si Kristo po ay naglalakad sa Palestine. Yung si Kristo naglalakad sa Palestine. Na nakasulat sa Mateo, Mark, tsaka sa Luke. Sinabi po ba yan? Pakinggan yung Israel, sambahin niyo. Pero po ba siyang sinabi yan? Meron po ba? O wala? Ito, sasagot ako. Wala. Bakit? Salamat. Kaya tao siya. Salamat. At tanong, sabi mo kanina, pinasa namin Pilipos, hinubad ni Jesus Christ ang kanyang pagka-Diyos. Tama? Yung pagka-Diyos, ang hinubad, yung pagkapantay sa Diyos. Babasahin ko. Babasahin ko. Hindi ko moderator. Babasahin ko. Nagtatanong siya, I am under cross. Okay. Kukuling ko basahin. Sandali. O, basahin natin. Okay, sandali. Ang Pilipos. Sabi kasi sa talatang hindi, muna basahin. Ito, nalito na ako dito. Para maliwanag. Bagamat siya'y nasa anyo ng Diyos, hindi niya minarapat na maging kapantay. Bagkus hinubad niya ito. At
nakitulad sa ngayon, nung hinubad po niya ang pagka-Diyos, Diyos pa rin po ba siya? Hindi naman yung pagka-Diyos ang hinubad eh. Ang hinubad, yung pagkapantay sa Diyos. Babasahin ko. Nakalagay ko ba doon, hinubad niya ang pagkapantay sa Diyos o hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos? O ngayon, kung mabasa ko na ang hinubad niya yung pagkapantay sa Diyos, aminin mo tayo kayo kapatid natin. Mga kapatid, ito po ay subject for interpretation. Yun ang interpretation. O sige, ganito. Basahin natin sa isa. Objection, moderator. Sino mag-i-interpret? Hindi ako, hindi rin siya. Ang mag-i-interpret o ang babasa, Hindi. moderator. Hindi. Ngayon, pag hindi ko nabasa na ang hindi niya hinubad Hinihina ay ko lang. pagkapantay niya sa Diyos, talo na. Nung ubang hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ay Diyos pa ho ba siya? Ang hinubad niya yung pagkapantay sa Diyos. Babasahin ko nga para si Dave. Sandali po, nililino ko ho. Ngayon, yung pagkapantay sa Diyos, kay pagka-Diyos, itong tanong. Sinuot po ba niyang muli? Sinuot uli nung umakyat siya. Bakit? 15:50 ng unang Korinto, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi po. Kaya naman umakyat siyang tao. Nasa langit na po si Kristo. May nakasulat po ba kapantay niya ng Diyos? Kapantay? Anong pantay ang sinasabi niyo? Yung size o yung glory? Teka naman ang dami mo pang Tingnan kalokohan. niyo, Alam natin, pagkapantay siya ng Diyos. Pagkapantay? Sabi mo kasi, hinubad niya ang pagkapantay niya sa Diyos. Eto tanong, nung bang hinubad niya ang pagkapantay sa Diyos, muli niya bang sinuot? Sabi mo, oo, sa langit. Eto tanong, nung nasa langit na sa ngayon, magkapantay ba sila ng Diyos? Oo o hindi? Magkapantay sa pagka-Diyos. Pero hindi siya. Sandali. Bakit? Sandali. 14:28 na Juan. Ang Magkapantay. ama ay lalong dakila kay sa akin. Magkapantay sa Diyos. Eto, may mababasa ka ba? Na ano? Si Jesus, kapantay niya ang Diyos sa langit ngayon. Sige. Pero- Sige, ngayon. Kung mabasa ko, ano ka na? Kapantay sila. Si Jesus, kapantay ng Diyos. Ito. Hindi Letra letra por por letra. letra. Hindi letra por Hindi, letra. letra po letra. Hindi letra por letra. Pag may nabasa ka, talo na ako. Sige. Ito, shoulder, moderator. Ito, shoulder, moderator. Ito. Sabi niya, Sinabi niya, pagkapantay ng Sandali, Diyos. sandali, Sabi sandali. Diyos rin. Pag nabasa ko, talo na siya. sabi niya, si Jesus daw, magkapantay sila ng Diyos sa langit. Kasi mababasa sa Bible, chapter 3 verse 13, alipin siya ng Diyos. Ngayon, sabi niya, makapantay sila sa Diyos, ng Diyos. Linawin mo. Pinahamon mo ko ng Tiyoda. May nakalagay ba sa Bible? Sige. Turuan mo kami. Meron bang nakalagay malinaw? Ngayon, si Jesus, kapantay niya ang Diyos. Ngayon, Karasid, kasi ang hamon mo, showdown eh. Hindi. Pag nabasa ko ba, tatanggapin mo, talo ka na't nagkamali ka. Kapantay ng Diyos. O babasahin ko, hindi letra por letra. Kasi, letra por letra nga eh. O sige, ganito rin naman. Sabi mo Hindi na, mababasa ka. pag nabasa mo, Hindi yun. pag nabasa mo, letra por Wala kang mababasa nun. Salamat. Objection. Kung sinabi, masama yan. Hinamon ako. Masama yan. Pag may basa ako, kapantay ng Diyos. Ito, Ano ba hama ko? Ito. Pag may nabasa ka, si Jesus, karapatan niya magtanong, hindi magpaliwanag. Gusto mo rito, nilin ako. Dahil nagamo ng showdown, hindi ako. Ito. Ang tanong ko lang simple, may mababasa ka ba? Si Jesus, kapantay ng Diyos sa langit. Sabi niya, kung may nabasa ko, ano ka na? Sabi ko, pag may nabasa ka, letra por letra, na si Jesus, kapantay ng Diyos sa langit, sige na. Ano na ako? Sige. Magpirmahan tayo para si... Hindi, wala. Pirmahan tayo. Ngayon, pag nabasa ko ba, tatanggapin nyo, talo na kayo, nagkamali kayo. Ano ba talaga? Magkapantay o alipin siya ng Diyos? May mababasa ka magkapantay. Kaya lang naman naging alipin kasi nagpakababa, nakitulad sa tao, Filipos. Hindi. Sandali. Kaya kung paano naging alipin ng tao, ganun rin Sandali. Kristo. Sabi mo nasa langit, Diyos na siya. Bakit po sa Acts, nasa langit na siya nun? Alipin po siya ng Diyos ayon sa 3:13 ng gawa. Kasi anak niya. Anak nga siya ng kami. So, alipin May po siya. anak ako. Kaya lang, naalapin Sandali. Alipin po ba siya o kapantay ng Diyos? Ito pagkapantay sila sa kalagay, pero sa kalwalati, bas dakila ang ama. May mababasa ako niyan. Ano ba talaga? Iho, sandali. Para kasi sinasabi mo na yung kape tsaka alak pareho lang.
Parehong inumin. Sandali. Parehong inumin. Sandali. Parehong inumin. Sandali. Ay, magkaiba. Sabi Pero mo, parehong tinatanggap mo si Jesus ayon sa alipin. Tinatanggap mo rin magkapantay sila ng Diyos. Ito. Ito ang tanong. Yung bang alipin at magkapantay pareho o hindi? Hindi, bakit? Mami, sasagot ako. Objection moderator, sumasagot ako, sasabihin Okay. lang. Ito, alipin siya kasi ang anak niya nga yun eh. Sintido ko muna lang sasabihin ko. Okay. Ito, halimbawa, meron akong anak. Sorry. Magpapalipin ba ako sa anak ko? Sandali. Alipinin ko anak Oo ko. nga. O di, sige na, sige na. Sige na, makama sila. Sabi mo, alipin siya. Ano ba talaga? Magkapantay. Alipin. Ito kasi ito ko. Ito, sige. Ito, moderator ha. Mainit eh. Maganda tanong niya eh. Conforme naman ako dun eh. Ang tanong niya, magkapantay ba yung alipin? Kung sa kalagayan, magkapantay sila, parehas silang Diyos eh. Pero, doon sa kung sino mamataas sa kanila, hindi sila magkapantay kasi anak na si Kristo ng Ama. Alam ka naman, ikaw, mamatay ka sa anak mo. Magkapantay? O alipin? Ano? Magkapantay sila o alipin sila ng Diyos? Ito magkapantay sila sa pagka-Diyos. Bakit? Sinabi na nga ng Diyos dun sa ana. Sasagot ako, 1:8 ng Hebreo. Ang iyong luklukan ng Diyos may pagkailanman. Therefore, ang Ama na mismo nag-clarify na magkapantay sila para Okay. sa Diyos. Pero, doon sa pagiging, dito sa sintido ko mo, siyempre, basta yung Ama. Basta kiling Ama, sintido ko mo. Sandali. Balik ako sa dati kong tanong. Sige. Si Jesus po ba, nung nasa lupa, nagpakilala siya ang Diyos? Kung mabasa ko, talo ka na. Dali. Isa mo dali. Ayan. Dali. May mababasa ako. Pag nabasa ko, talo ka na. Dali. Nasaan na yung Bible? Objection moderator ha, kayo sarsi dito ha. Tanong niya, merong bang mababasa na sinabi ni Kristo nung nandito siya pinakilala sa Diyos? Bible. Ngayon, pag nabasa ko, talo ka na. Dali. Talo ka na pag nabasa ko. Meron kasi akong Bible dito, 2008, revised, Aramaic into English. Sa akin, 1905. Okay? Nakalagay po doon, sabi ni Jesus, siyempre, I am the living God. Ito. Ayun. Ito po ay bigay sa akin ng dating daan. Ang bagong ang Biblia. So, turuan mo ako kasi hindi ko nabasa. Dito po ba, letra por letra? Sinabi ni Jesus, ako ang Diyos. Sige. Ayon sa kanyang bibig, habang siya ay nasa Palestine. Ayan. Ano tayo ha? Pag nabasa ko, talo ka na, Karashi. Basahin mo. Sige. Tignan niya. Mga kapatid, babasahin ko, mga kapatid. Oo nga, dito babasahin. Sandali, Mr. Moderator, dinawin ko ha. Jesus, from his lips, sinabi niya, Mismong nanggaling sa bibig niya. Meron ako mababasa. Pag di ko ito nabasa, talo na ako. Sige. Nuevo Testament. Ito. Sandali lang. Si Jesus, Sa gitna ko. sino si Jesus? Patayin mo sa Marcos at Lucas. Babasahin niyo ako. Baka nagbabasa ka sa Isaiah, nagbabasa ka sa kay Pablo. Ang tanong ko, Mr. Moderator, from his lips. From his lips. Nakapasama mo ko sa Revelation, palaging bibig eh. Habang naglalakad si Jesus, ang common ground natin ino si Jesus. Naniniwala kami kay Jesus. Kasi sabi ni Jesus sa Quran, sa lips niya, Inni Abdullah. Ako'y alipin ni Allah. Nalilito ba tayo doon? Hindi. Sabi mo, may sinabi si Kristo letra por letra. Ang tanong ko sa iyo, habang siya'y naglalakad sa Palestine, nangangaral sa Jerusalem, kausap niya ang mga Israelita, sinabi po ba niya, ako ang Diyos? Meron. Ngayon, tatanggapin nyo pag nabasa. Pag nabasa ko, talo na kayo. So talaga, basahin mo na. Galing mismo kay Jesus. Babasahin ko. Galing mismo kay Jesus. Ako. Sige, wala maging interrupt, moderator. Babasahin ko. Basahin ko. Ngayon, sa punto na ito, wait lang. May kukulipis sa mga kapatid. Ngayon, sa punto na ito, walang ibang kausap si Satanas dito, kundi si Kristo. Alam ka naman yung kamad, hindi naman pwede bumaba dito. Ngayon, babasa ko. Sabi ni Jesus. Patotoo ni Jesus. Talo na siya, mga kapatid, ha? Nabasa ko. Ngayon, sabi dito sa 4:7. Matthew. Ayan, sabi, sinabi sa kanya ni Jesus. Sino nagsabi? Ako ba? Hindi. Si Jesus. Sabi nga ng mga Pentecostal, Jesus. Pero babasahin natin.
Ngayon, sa punto na ito, ang nagsasalita dito si Kristo eh. Wala namang iba siyang kausap nun, kundi si Satanas eh. At wala namang ibang tinutokso si Satanas, kundi si Kristo. Anong sabi? Talo na siya pag nabasa ko. Ito sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman. Sino yung tinutokso? Si Kristo. Sino yung nanunukso? Si Satanas. Na huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nabasa mo? Nabasa. Sabi nila, sabi ni Jesus. Talo na siya. Ano salo? Mga kapatid. Dali lang. Sige, sige. Magbigay. Tinatanong ko sa'yo, sinabi niya ba? Sabi, Sandali. Mr. Moderator. Konting galang lang kasi pinabayaan kita magbasa. Okay? Ako ngayon, tinan mo Ang tanong ko sa'yo, sinabi ba ni Jesus Christ, word for word, ako ang Diyos? Ang sagot niya, 4 Gs ng Mateo. Sabi ko na alam ko style nila eh. Bakit? Sinabi ba ni Jesus dyan, ako ang Diyos? Kinote niya yung kasulatan. Sinabi niya kay Satanas kung ano yung nakasulat sa lumang tipan. Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon Diyos mo lamang ikaw sasamba at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sinabi niya ba, Hoy Satanas, sira ulo ka, ako dapat sambahin mo. ang usapan natin, hindi yung pagsamba. Ang usapan natin, sinabi ni Kristo na sa Diyos, labasa ka! Labasa ka! Letra por Nabasa. letra. Hindi, hayaan mo sila. Huwag ka maghusga. Nabasa. Letra por letra. Sinabi niya ba sa talatang yun? Satanas, ako ang Diyos. Meron? Ang sabi niya, Satanas, Meron. dali, Satanas, nasusulat sa Panginoon Diyos mo sasamba ka. Sinabi niya ba, sa akin ka sasamba? Yun na rin ang sentito. Word for word. May Maraming sinabi ba si Satanas Okay na. kung tinutokso niya yung ama? Tapos na. Meron pa. Meron pa ba? Meron pa? Meron pa, ito mo. Labilis pa. Time Ano? pa. Okay. Thank you. Labasa, mga kapatid. Okay. Ayan. At yun po ang nangyari sa, ano lang yun, clip lang po yun. Kung gusto nyo papanood yung kabuuan ng video, puntahan nyo lang po doon sa YouTube channel ni Brother Jared. Maraming salamat po and bye-bye.